Bata pa lang ako ay nakahiligan ko na ang manood ng nakakatakot na palabas. At nitong ang pandemic ay halos naubos ko na ang mga horror movies sa YouTube. Gusto ko noon na habang may ginagawa ako ay nakikinig ako ng katatakutan. Naalala ko noon na nagsisimula pa lang ang channel nyo ay na-subscribe na ako. Paulit-ulit ko rin napainggan ang mga uploads nyo kapag wala na akong mapainggan. Hindi ko pa nadidiscover noon ang ibang channel. Sa pagkaatanda ko nga ay Dark Hub PH pa ang channel nyo. Na-follow din ako sa inyo sa Facebook, kaya sana ay maisama nyo tong inarate itong kwento ko. 18 years old ako nang mangyari ang karanasang ito. Kasama ko noon yung pinsan kong si Jacob. 3 linggo din siyang nagbabakasyon sa amin. Isa na siyang Canadian citizen. Nakapag-asawa kasi ang nanay niya ng isang Canadian, tapos ay kinuha na siya nung 16 years old siya. Isang gabi, matapos naming maghapunan, ay nagaya siyang mag-road trip kami. Na-miss din daw niyang gumala ng gabi sa lugar namin. Ilalarawan ko lang sa inyo yung aming lugar dito sa Isabela. Naatira kami sa isang baryo na medyo malayo-layo na rin sa bayan at lalong malayo sa lungsod. Sementado naman ang daan, pero noong mga panahon na yon ay hindi pa gaanong marami ang kabahayan. Ayoko sanang umalis dahil hindi maganda sa lugar namin kapag gabi. Nauso pa yung mga kwentong katatakutan tungkol sa mga kulto at aswang. Sinabi ko sa kanya na sa araw na lang kami mamasyal. Pero nangulit talaga siya. Gusto rin kasi niya magpahangin. Kaya para tumigil ay nahiram ko na lang yung owner type jeep ni Papa. Tuwang-tuwa ang loko. Sa wakas daw ay makakasakay na ulit siya sa ganoong sasakyan. Hindi nabanggit no ni Papa na paubos na pala ang gas. Nakalimutan lang din siguro niyang sabihin at hindi ko rin naitanong. Di ko rin yata napansin yung fuel gauge ng sasakyan at alam ko nabanggit ni Papa na naglolo ko yon. Kaya naman hindi pa kami nangangalahati papuntang bayan ay naubusan na kami ng gas. Wala pa naman kaming nadaan ng bukas na tindahan noon na nagtitinda ng gas sa bote. Tinawagan ko si Papa at maghahanap lang daw siya ng mabibilhan ng gas at masasakyan papunta sa amin. Naghintay kami sa loob ng kotse. Maya-maya ay lumabas si Jacob at niyaya niya akong magyosi. Nagyosi kami noon habang naasandal sa owner. Habang nagkukwentuhan kami ay bigla akong natahimik. Pinatahimik ko rin siya dahil may naririnig akong kakaibang huni. Pinakinggan din niyo ni Jacob at tinanong niya ako kung ano ba yon. Parang huni ng ibon na parang butiki. Narinig ko na yon nung isama ako ni Papang mangisda. Nang marinig namin yon ay niyaya niya akong umuwi na. Huni daw yon ng tiktik. Katulad yun ng huni na narinig namin ni Jacob. Sinabi ko sa kanya na pumasok na sa loob ng sasakyan, pero hindi siya nakinig at gusto raw niyang magpahangin. Hinayaan ko na lang siya at nawala naman na ulit yung huni. Pero maya-maya ay may nakita daw siyang dumaan na parang paniki. Inabangan pa nga niya yon at tinignan mabuti kung panigi nga ba kasi sobrang laki ng mga pakpak nun. Sinabi ko sa kanya na hindi yun paniki at pumasok na siya ng sasakyan. Nang dumaan ulit yon, muntikan na nga siyang madagit, kaya nagmadali siyang pumasok ng sasakyan. Kinabahan na ako dahil baka hindi kami tantanan ng tiktik. Wala pa namang gaanong kabahayan sa kinaroroonan namin. Narinig namin yon na pabalik-balik, ang lakas nga ng bagaspas ng pakpak. Naghanap ako ng pwedeng ibang palo o oras na atakihin kami nun. Buti at palaging may dalang tubo si Papa. Hinawakan ko yun ng mahigpit. Nagmatapang na ako dahil baka maunahan ako ng takot at di kami makakilos. Lumabas ako at iniamba na ihahampas ko yun sa aswang. Lumalayo naman yon at huminto sa ere. Kitang-kita ko yung anyo. Maliwanag din kasi yung buwan kaya lumabas yung nilalang na yon. Nakabuka ang malapad niyang pakpak at may mahabang buntot na matulis sa dulo. Katulad din ng dila nitong nakalawit at napakahaba. Pagkakita ko nun ay dinapuan na naman ako ng takot. Talagang susunggaban ako noon nang iniamba ko sa kanya ang tubo.
Kaya lumayo ulit yon. Ilang beses akong pinagbantaang aatakihin nun. Hiyaw naman ang hiyaw si Jacob sa loob ng sasakyan. Pinapapasok na lang niya ako pero hindi ko magawa dahil hindi ako titigilan ng tiktik. Hindi ko siya mahahampas kapag nasa loob ako at baka parehas pa kaming mapahamak. Maya-maya ay may narinig na akong tunog ng tricycle. Dumating si Papa tapos nawala naman na yung umaaligid na tiktik. Nanginginig na sa takot si Jacob. First time daw niyang makakita ng ganong klaseng nilalang. Kalahating paniki, kalahating tao. Parang vampira daw. Kinuwento niya yon kina Papa. Buti at dumating sina Papa sa saktong oras at kung kailan nakaramdam na ako ng sobrang takot sa mga atake ng tiktik sa amin. Kaya ayoko talagang umalis noon ng gabi. Ayaw din daw nga sanang payagan ni Papa na mag-road trip kami dahil nga madilim na. Ang kulit kasi ni Jacob. Muntik patuloy kaming malapa at madagit ng aswang na yon. Sa totoo lang, Sir Bob, madalas talaga kaming nakakarinig ng tiktik pero hindi pa ako nakakakita. Doon pa lang nung gumala kami ni Jacob. Hindi ko inaasahan na makakaengkwentro kami ng tiktik. Kung hindi lang siguro kami naubusan ng gas nun, ay hindi naman kami naabutan ng nilalang na yon at hindi siya magiging maling road trip. Kaya simula nang mangyari yon, hinding-hindi na ako gumagala ng gabi. Sabi nga ng pinsan ko ay nakakakilabot naman daw ang ipinabaon kong karanasan sa kanya pagbalik ng Canada. Nangyari to mga taong 2007. Ito lang ang kwento namin, Sir Bob. Sana ay mabasa ninyo. Hello sa inyo, Sir Bob. Ako si Jermaine from Cavite. Gustong-gusto ko talaga nakikinig at nagbabasa ng mga horror stories. At isa nga yung channel nyo sa paborito kong tambayan during my pastime. Nagkaroon po ako ng creepy experience way back 2011. Hindi lang ito nakakakilabot, kundi nakakadiri na rin. Nangyari ito nung nagpasya kaming magpipinsan na bisitahin si Lola sa La Union. Sa Cubao kami sumakay dahil masyadong mailap ang bus papuntang La Union. Mas mabilis kaming makakasakay kung doon kami magsisimula. Umihi muna bago umalis, tapos bumili na rin ng dagdag merienda na baon namin since nagdala naman kami ng baong kanin at ulam para hindi magutom sa biyahe, para mas tipid. Masyado kasing mahal ang mga ulam na binibenta sa mga terminal. Mahaba-haba rin yung oras ng biyahe dahil nga maraming stopover. Nakadepende kung walang traffic. Hindi ko namalayan na nakatulog ako sa biyahe. Tanda kong sa panaginip ko ay pumasok ako sa isang kagubatan tapos may nakita ako grupo ng mga tao na sobrang seryoso sa ginagawa. Ang pwesto nila ay nakatalikod sila sa akin. Pinapalibutan ng isang bagay na hindi ko maaninag. Sa panaginip ko, unti-unti akong lumapit. Out of curiosity kumbaga, dahil gusto kong malaman kung ano ang pinagkakaabalahan nila. Pero nanlaki na lang ang mga mata ko nang makita yung bagay na pinagkaagaluhan nila. Isang nakahubad na babae na maraming hiwa sa iba't ibang parte ng katawan. Nakakasulasok ang amoy na nagbumula sa babaeng nakahiga. Bigla akong napaatras nang wala sa oras. Para kasi akong nasusuka na hindi ko maintindihan. Akmang tatakbo na sana ako nang may makapansin sa akin. Tumingin ito sa akin na namumula ang mga mata, kakaiba ang paraan ng pagkakatitig. Nang umisi ito ay grabe ang kilabot na naramdaman ko. Kita ko pa yung tumutulong laway mula sa bibig nito na para bang ratakam sa isang pagkain. Doon ko napagtanto na hindi mga ordinaryong tao ang mga nandoon, kundi mga aswang. Ang huling naalala ko ay hinabol ako ng mga ito bago ako biglang nagising. Sobrang kaba rin yung naramdaman ko dahil sa masamang panaginip. Grabe't pinapawisan pa nga ako. Sakto naman at nag-stop over kami sa isang terminal papuntang La Union ay naipag-unahan ako sa pagbaba sa mga pasaherong gustong lumanghap ng sariwang hangin. Kapag de-aircon na bus kasi minsan, nakakasuffocate din ang amoy. Kahit na nangangatog pa yung mga tuhod ko noon habang naglalakad,
ay pinilit ko pa rin lumabas. Pagkababa ko ay dumiretso agad ako sa CR para umihi. Pilit inalis ang takot na nararamdaman ko dahil sa bangungot. Habang nagbumuni-muni ako sa loob ay may naamoy akong pagkain na isa sa mga paborito naming kainin na magpipinsan, kaldereta. Hindi ko maintindihan noong mga oras na yon kung bakit ang lakas ng pang-amoy ko at parang gusto kong kumain dahil naratakam ako sa amoy. Naisip ko pa noon na hindi naman siguro ako iiwan ng bus na sinakyan namin dahil may 30 minutes break naman. Kaya kaagad kong hinanap sa nakahilerang karinderya ang pinanggalingan ng masarap na amoy. Natuntun ng pang-amoy ko ang isang karinderya na punuan ng customer na kumakain. Kaya hindi ako nagdalawang isip na sumugod dahil baka maubusan pa ako. Parang na ako papasok ng karinderya nang bigla akong kinutuban. Parang ang bigat pa ng mga paa ko habang naglalakad patungo doon sa mga paninda ng ulam. Pero dahil natatakam ako sa amoy, kaya isinantabi ko muna ang nararamdaman kong takot. Agad ako nagsabi sa tindera ng gusto ko. Ang ganda pa nga ng ngiti niya na ipinagtaka ko dahil palakas yung kabog sa dibdib ko. Sinabihan ako ng mga ito na maghintay muna ng kaunti dahil ihahain pa lang yung ulam na binili ko. Habang hinihintay ay napansin ko sa mga kumakain na parang agresibo sila. Yung parang bang gutom na gutom ang mga ito base sa mga kilos. Yung parang mauubusan ng pagkain. Ewan ko ba, Sir Bob? Kakaiba yung paraan ng pagmuya ng mga ito. Yun bang nakakangilo painggan yung tunog na naririnig ko? Feeling ko pa noon ay nasa loob ako ng isang gubat at pinalilibutan ng mga bababangis na hayop na kumakain ng nakahilatang tao. Napailing ako sa na-imagine ko. Siguro dahil sa pagod at sa panaginip ko, kaya iba ang nakikita ko sa mga pagkain na kinakain ng mga customers doon. Hindi talaga mawala sa sistema ko yung takot na nararamdaman ko at pinagdasal na sana dumating na yung order ko. Baka kasi iwan na ako ng bus. Mabuti na lang at nagsabi yung tindera kung take out ba to o dine in dahil iba na talaga yung pakiramdam ko sa karinderyang yon. Sinabi ko agad na i-take out na lang yon at kung maaari pakilagyan ng kalamansi at sili. Nagulat na lang ako nang biglang nandilim yung itsura ng babaeng tindera. Parang masama pa yung loob nito habang inaabot sa akin yung order ko. Medyo nadismaya pa ako dahil walang kalamansi at sili na nilagay. Pero hindi na ako mapakali sa pwesto ko kaya nagbayad na lang ako at umalis na. Nahimasmasan lang ako pagkalabas ng karinderya. Medyo gulat pa ako noon nang maasalubong ko yung mga nag-aalalang mga pinsan ko. Sinabihan nila ako na magmadali na dahil ako na lang ang hinihintay. Kaya agad akong tumalima. Muli na naman akong nakatulog sa biyahe. Nagising na lang ako nang kalibitin ako ng pinsan ko na nakarating na kami. Excited na akong bumaba at patakbong pumasok sa gawang kahoy na gate ni Lola dun sa La Union. Nakapwesto lang ang bahay niya sa gilid ng daan. Nagmamadali akong tumungo sa kusina ni Lola para kumuha ng plato at bowl. Inilabas ko ang ulam sa pinaglagyan ko at binuksan tapos nilagay sa bowl. Nandun pa rin yung mabangong amoy nito na hindi ko maiwasang matakam. Tinikman ko ito pero nagtaka ako dahil iba ang lasa. Sobrang lansa ng lasa nun. Kabaligtaran ng mabango nitong amoy. Parang lasang kalawang na nabubulok na ewan. Naalala ko na naman yung itsura ng tindera nung humingi ako ng sili at kalamansi. Kaya kumuha ako sa lagayan ni Lola. Hinalo ko ito sa ulam. Kinilabutan ako sa nakita. Hindi ko alam kung anong nangyari. Imbis na masarap na karning ulam ang nakahain sa mesa, ay daliri ng tao ang nakita ko. Tapos yung ibang karne ay parang nabubulok pa. Mangiyak-ngiyak akong tinawag sina Lola at yung dalawa ko pang pinsan. Nasuka pa nga yung isa kong pinsan sa nakita. Akala ko ay imagination lang ang lahat. Literal na daliri ng tao ang nakahalo sa nabubulok ng ulam. Malakas ang kutob ko pati na rin sina Lola
na may lahing aswang ang may-ari ng karinderyang napuntahan ko. Simula noon, kapag bumabiyahe kami ay hindi na ako kumakain sa karinderya. Mas mabuti nang ako ang magluto sa sarili kong ulam dahil ayoko nang maranasan ulit ang nakakakilabot kong karanasan. Kung di naman maapagbaon ay sa fast food na lang ako bumibili. Hanggang dito na lang po Sir Bob ang kwento. Sana ay mabasa ninyo at ma-narrate sa channel. Gusto ko rin kasing iparinig to sa mga pinsan ko. Hello Sir Bob at sa lahat ng inyong tagapakinig. You can call me Joaquin from Caloocan. Yung channel nyo ang isa sa mga libangan ko kapag wala akong calls or break time. Nahuhook lang ako sa boses nyo na sabi ng ilang mga kaibigan ko rin na nakikinig, magkaparehas daw tayo. Kaya pinanindigan ko na napainggan ang mga uploads ng katulad ng sa boses ko. Dumating lang din ako sa point na gusto ko namang ikwento yung creepy experience ko. Nangyari to way back 2015 kung saan nasa isang bakasyon ako. Bilang regalo ng tiyahin kong nasa States, binagbakasyon niya ako ng 3 buwan sa kanila. Kung gusto ko rin daw sumideline habang nandun ako sa kanila ay gawin ko raw. Siyempre, sobrang excited ako nun. Akalain mo namang libre na lahat at magkakaroon pa ako ng sariling pera. Super na challenge ako nun. Kaya 1 week pa lang ang nakalipas nang magsimula ako maghanap ng trabaho na pwede kong pagkakitaan at libangan. Nakapasok ako sa isang restaurant bilang waiter. May nakilala at naging kaibigan ako doon na kasamahan ko ring waiter. Isang araw nga, nagkasabay ang day off namin at nagpa siya aming gumala. Pangalanan natin siyang Peter. Niyaya niya ako noon na mag-road trip papunta sa bahay ng parents niya. Sa city kami nag-work at doon din siya nag-rent ng tinutuluyan niya. Yung parents niya ay nasa may countryside, which is 3 hours drive din by land. May dalang sasakyan si Peter kaya sinabi niya samahan ko raw siya para naman maabasyal din ako. Dumoble ang excitement ko noon dahil first time ko makakapunta sa ibang lugar na nasa ibang bansa pa. Ang sabi pa niya noon ay sobrang ganda daw ng lugar ng parents niya. Hindi ko pagsisisihan. Siguro mga 4 AM yon, dinaanan niya ako sa apartment. Mas maganda daw na dumating kami sa kanila na hindi pa masyadong maliwanag. Sobrang nakaka-amaze daw ang fog na madadaanan namin. 4:30 ay mahaba-haba na rin ang nabiyahe namin. 5:00 noon, medyo madilim pa rin at talagang napaaginaw. Chill-chill lang sa pagdadrive si Peter. Maingat siya magmaneho pero sa mga daan na walang gaano dumadaan na sasakyan ay medyo binibilisan niya. Yung sakto lang sa speed limit. Tawang-tawa pa ako noon sa mga kwento niya habang todo patakbo siya ng kotse. Nang bigla na lang may kumalabog sa harap ng sasakyan kaya bigla na lang siyang napapreno. Ramdam ko yung bigat at malakas na pagkakabangga. Kinabahan ako noon. Kita kong nanginginig pa yung mga kamay ni Peter habang nakahawak sa manibela. Sinabi ko sa kanyang tinan namin kung ano yung nabangga niya. Tao daw yon, sagot niya sa akin. Sabay pukpok sa manibela, nagigil. Sinabi ko sa kanya na tulungan namin pero ayaw niyang bumaba. Ang ginawa niya, pinatakbo niya yon at hininto sa may di kalayuan. Tiningnan niya sa side mirror. Nakita daw niyang bumangon ng isang babae. Kinilabutan ako noon nang makita nga yon sa rear view mirror. Nakita pa nga naming tumayo yon sa gilid ng daan, nakatingin sa amin. Maayos yun na nakatayo na parang hindi nagalusan, kaya iniwan na namin yun ng tuluyan. Binilisan na ulit ni Peter ang patakbo para lang makalayo doon. Magliliwanag na nang saglit na natigilan si Peter. Nakatingin ito sa gilid ng daan. Maya-maya ay tinanong niya ako kung nakita ko raw ba yung babaeng nakaputi. Dugoon daw yun na parang nasa gasaan. Nilingon ko pa yung dinaanan namin. Sinabi kong wala naman. Wala naman talaga akong nakita nun. Kita ko yung pamumutla at pagpapawis ni Peter. Ramdam kong kinikilabutan ito. Halos malapit na kami sa lugar ng parents niya sa countryside.
nang bigla siyang napamura ng malutong. Ilang beses niyang tinanong ako noon ng, "Did you see it?" Tinanong ko naman kung ano yon. Sabi niya, "She's following us." Sabay shit. Siyempre ako, kinilabutan na rin sa reaksyon niya at pinagsasabi. Nawala yung excitement namin noon kahit nakarating na kami sa kanila. Bigla siyang naging tahimik at halos di niya kausapin yung parents niya. Hindi ko rin maikwento ang nangyari dahil baka sumama pa ang sitwasyon. Alam kong guilty si Peter. Pinasya na lang namin noon na doon na patulog at kinabukasan ng umaga na lang kami magbabiyahe pabalik ng city. Kinagabihan ay nag-inuman kami ni na Peter at ng father niya. Pero bandang 9 PM na ay naunang natulog yung tatay niya. Naiwan kaming dalawa noon sa balcony. Mahina kami nagkukwentuhan nang bigla na lang siyang natigilan. Titig na titig siya sa labas ng bakuran nila. Sa gulat ko ay bigla na lang siyang napahiyaw papasok ng bahay. Agad ko naman siyang sinundan. Takot na takot niyang sinabi sa akin na ilak kong maigi yung pinto. Mabilis siyang pumasok sa kwarto niya at nag-lock. Takang-taka naman ako pumasok sa guest room. Naka-receive pa ako ng message mula sa kanya noon. Sinabi niyang andoon daw sa labas yung babaeng duguan. Paano raw nito natuntun yung bahay nila? Pero sa totoo lang, wala naman akong nakita. Sinabi ko sa kanya na baka imagination lang niya yon. Baka nakukonsensya lang siya dahil nga may nabangga kami. Hindi raw dahil kitang-kita niya na atingin ito sa kanya. Baka yun nga raw yung nabangga namin at sinusundan kami para maghiganti. Sinabi ko sa kanya na hindi naman sigurado kung buhay o namatay ba yon. Kung namatay ay tiyak multo na lang siya na sumusunod sa amin. Kung buhay ay magsusumbong yun sa pulis. Sa pagkakaalam ko ay walang CCTV dun sa area na may nabundol kami. Hinintay namin kinabukasan kung may ibabalitang babaeng nabundol. Pero naarating na lang kami ng city ay wala namang ganong balita. Ilang araw din ang lumipas ay wala pa ring balita. Pero napapansin kong balisa palagi si Peter. Nanlalalim na yung mga mata niya at palaging tulala. Hindi rin siya pala salita at wala na gaanong ganang kumain. Sinabi ko sa kanya na magpahinga muna. Natatakot daw siyang mag-isa. Pinapakitaan daw kasi siya ng babae kahit saan siya magpunta. Hindi rin naman niya maikwento yon sa parents niya. Sa isip ko, kung nagmumulto yon at minumulto si Peter, siguradong napatay niya yon ng masagasaan. Pero wala naman kasing balita at wala naman kaming nadaan ng insidente kinabukasan. Hinintuan namin yung lugar kung saan niya ito nabundol nang pabalik na kami. Walang bakas ng dugo. Kaya nagtaka ako kung bakit siya minumulto kung yun nga talaga ang nangyayari. Mga 1 linggo siguro ang lumipas, hindi na nakapasok si Peter. Ang alam ko ay umuwi siya sa parents niya. Hindi ko na rin siya makontak. Wala na akong naging balita sa kanya hanggang sa umuwi na ako dito sa Pilipinas. Taon pa ang lumipas bago ko siya makita sa Facebook. Kinumusta ko siya at tinanong kung anong nangyari sa kanya. Nagkasakit daw siya noon at akala niya ay mamamatay na siya. Hindi raw siya pinapatulog ng babae. Kaya nag-decide yung parents niya na ipagdasal yung lugar kung saan nabangga yung babae. Nagpatingin pa nga siya sa psychiatrist. Nalaman na lang daw niya from an old news na many years ago, may nabanggang babae dun sa spot mismo kung saan parang may nabangga kami. Kumapang din yung kilabot sa katawan ko nun. Knowing na yung na-encounter namin ni Peter ay isa na palang multo simula pa nang sinabi niyang nabangga niya ito. Kumbaga, nagmamanifest na lang yung multo ng babaeng nabangga doon sa area. Magandang araw sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng listeners. Tawagin na lang akong Cedric, taga Bulacan. Isa po ako sa mga nabiyayaan ng abilidad na makakita ng mga kaluluwa. Bukas ang third eye ko, kaya madalas hindi ko na rin alam kung ang mga nakakasalamuha ko ba ay tunay na tao o multo. Medyo mangilan-ngilan na rin po ang aking nakakakilabot na experience.
Madalas ko rin itong ikwento sa misis ko. Sa katunayan, yung misis ko pa nga ang nag-encourage sa akin na magbahagi ng kwento ko sa channel nyo. Isa rin po kasi siya sa mga silent listeners. Gusto ko po sanang i-share yung nakakakilabot na experience ko nung nagbiyahe ako papuntang La Union. Ito po kasing experience na to ay mahirap makalimutan at sa tuwing naaalala ko, hindi ko maiwasang makaramdam ng takot. Buntis kasi si Mrs. that time nung mag-crave siya ng special pinakbet at mushroom chips sa La Union. Actually, tuwing rest day ko, nag-rides kami dati at syempre food trip. Naging maselan na siya simula nang magbuntis ito. Kaya tuwing may hihilingin itong pagkain na kaya kong ibigay, ay ibibigay ko talaga sa kanya. Hindi ko naman problema ito since nakaugalian ko na rin magbiyahe papuntang La Union, Ilocos Sur, Baguio. Minsan nga, umaabot pa ng Sagada dahil sa trabaho ko sa sales. Sumakto namang wala akong pasok kinabukasan nun. Pagkagaling ko ng trabaho, pahinga saglit tapos dumiretso na agad ako ng biyahe. Ang schedule ko ng mga panahon na yon ay 6 AM to 2 PM. Bago ako umalis ay nikausyoso muna ako sa workmate ko na bumili ng mushroom chips at special pinakbet since ang ruta naman niya ay sa bandang La Union that time. More or less 5 hours ang biyahe ko bago maarating ng La Union. At nakakatiyak ako noon na pagdating ko ay sarado na yung tindahan ng pagkain na kinikrave ni Mrs. Naunlakan naman ako ng ka-workmate ko sa pinapasuyo ko sa kanya. May kukunin din kasi akong documents kaya sakto rin. Magkita na lang daw kami sa isang convenience store doon na bukas 24/7. Naging swabe naman ang biyahe ko papunta maliban na lang sa traffic areas na nalaanan ko since naabutan ako ng rush hour. Mga 8 ng gabi na ako nakarating sa convenience store na pinag-usapan namin. Wala pa yung workmate ko nang dumating ako, kaya nag-message ako agad na naroon na ako. Habang naghihintay sa reply niya ay kumain muna ako ng hapunan. Sakto lang nang kakasimula ko ng kumain na nag-reply siya na pupunta na siya. Medyo matatagalan lang ng kaunti dahil hinatid pa niya yung isang order ng customer niya. Hinintay ko muna ito doon. Nang makaramdam ako ng inip dahil medyo matagal pa ito, ay nag-decide akong magyosi sa labas ng tindahan habang naghihintay. Masyado kasing malakas yung aircon sa loob. May napansin din ako ng mga lalaki na nakatayo sa labas ng naturang convenience store. Mukhang natambay lang upang manigarilyo. Pagbukas ko ng pinto, iba ang dumampi na simoy ng hangin sa balat ko. Kahit nakasuot ako ng jacket noon, ay ramdam ko ang kilabot at lamig na dumampi sa katawan ko. Alam ko na yung ganong pakiramdam. Hindi ko maikakaila na may konting takot akong naramdaman nung gabing yon. Nagdalawang isip pa nga ako kung tutuloy pa ba akong magyosi o babalik na sa loob at titiisin ang lamig ng aircon. Pero naisip ko rin na kapag ginawa ko yon ay malalaman ng entity na yon na nararamdaman ko siya. Ayokong i-acknowledge sa sistema ko na iparamdam sa kanila na alam kong nandito sila. Ayoko nang ginugulo ng isang ligaw na kaluluwa. Pinilit ko na lang yung sarili ko na umakto na parang walang pakialam, na kunwari ay hindi ko ito ramdam. Sa isip ko pa noon kung bakit kaya ang tagal dumating ng workmate ko. Siguradong aabutan ako ng madaling araw sa daan mamaya. Kahit wala akong pasok kinabukasan, hindi ko naman gusto ang maabanding itong nilalang na nandito. Dumistansya lang ako sa dalawang lalaki na nakatambay. Hindi ko kasi alam kung sino sa dalawang yon ang naroon ang dapat kong lapitan. Baka magkamali pa ako ng tanong, mahirap na. Dahan-dahan ko pang dinukot yung vape sa loob ng bulsa para mabawasan yung matinding kilabot. Mukhang nagkamali pa yata ako ng desisyon na magpanggap na walang nangyari. Dahil hindi ko maipagkakaila na nagtatayuan ang mga balahibo ko. Parang mas malala pa yata sa lamig na naramdaman ko noong mga oras na yon kaysa nung naghintay ako sa loob ng convenience store. Maya-maya ay naramdaman ko na may lumapit sa akin. Nagkunwari muna ako na hindi ko ito napansin at nag-scroll sa hawak kong phone.
Hinintay ko muna itong maunang magsalita para safe. Iniiwasan ko talaga noon na maagawa ng maling kilos dahil patindi na ng patindi yung kabang nararamdaman ko. Hanggang sa bigla itong nagsalita. Bahagya ko lang iniling yung ulo ko para masiguro na totoong tao yung nasa tabi ko. Nakatagilid ito sa akin habang nagsasabing makikisindi ito. Tanda kong nakasuot ito ng faded na t-shirt at may straw hat na takip sa ulo na hindi ko makita yung muka. Mukha naman itong buhay na tao pero di ko alam kung bakit iba yung kutob ko sa kanya. Muli itong nagsalita na makikisindi. Kaya kabado ko itong sinagot na wala akong dalang lighter. Bigla itong nag-angat ng ulo at muka. Napaatras ako sa nakita. Hindi talaga ako nagkakamali dahil hindi na buhay na tao yung kaharap ko, kundi isang lalaking multo na walang muka. Hindi ko alam kung gaano ako katagal nakatulala. Mabuti na lang at bigla akong nakarinig ng busina ng motor at pamilyar na boses na tumawag sa akin ng pare. Doon na ako nahimasmasan sa bangungot. Nakuha ko na mula sa kanya yung nire-request ko pati na yung documents. Pagka-uwi ko ng bahay, hindi ko muna kinuwento kay Mrs. yung nakakakilabot na experience ko nung nagbiyahe ako papuntang La Union. Saka pa lang niya malalaman kapag napili na itong kwento ko. So far, yun pa lang naman yung first time na kinausap ako ng isang multo, kaya ang hirap kalimutan din. Sa susunod ay magpapasa ulit ako ng karanasan ko dito. Salamat sa oras sir kung inyong mabasa ang aking kwento. God bless sa inyo. Mapagpalang araw sa inyo Sir Bob at sa lahat ng mga listeners. Itago yun na lang ako sa pangalang Stacy, taga Antique. Itong kwento ko ay karanasan namin ng boyfriend ko at ng best friend niya at jowa nito. Isa to sa masasabi kong nakakakilabot at nakakalungkot na nangyari sa buhay ko. Graduating kami sa college nang mangyari ang karanasang ito na habang buhay kong dadalhin sa alaala ko. Halos 10 years na rin ang nakalipas at masakit pa rin sa dibdib sa tuwing naaalala ko. Kaya minabuti kong ikwento baka sakaling mabawasan yung sakit na nararamdaman ko. May usapan kami noon na mag-road trip kami kapag natanggap na ni Ethan, yung boyfriend ko, yung regalo sa kanya ng mga magulang niya sa graduation namin. Pinangakuan kasi siyang reregaluhan ng kotse. Kaya nga nang matanggap niya ito, ay agad niya kaming niyaya na mag-road test at road trip na rin nun. Nagpaalam ako kina mama pero hindi ako pinayagan. Una, dahil medyo lagnat daw ako nung araw na yon. Pangalawa, ay dahil gabi na. Yun lang kasi yung oras na wala gaanong sasakyang madadaanan. Marunong naman na mag-drive si Ethan pero hindi pa niya nasusubukang mag-drive ng mahaba sa biyahe. Kaya medyo nag-alangan din akong sumama. Kaso lang ay nakaplano na kasi kung saan kami maglilibot at kung sinong pupuntahan namin. Pero mahigpit na hindi ako pinayagan ni na mama. Kaya sinabi ko na hindi na ako sasama. Pero ang totoo ay humahanap lang ako ng tiyempo. Nakakahiya na kasing tumanggi at baka sumama din yung loob sa akin ng boyfriend ko. Sabi ba naman ni Ethan na nakapagsabi na siya doon sa pupuntahan naming kaibigan na darating kami before dinner. Kaya naghanda na raw ito ng makakain namin. Gustong gusto ko nang umalis nun. Kaso lang ay naabantay pa sina mama sa sala. Kumain ako noon ng kaunting hapunan para hindi nila mahalata na may balak akong tumakas. Nabanggit ko kasi na doon kami magdi-dinner sa kaibigan namin pero kahit ganoon ay hindi pa rin sila pumayag. Pagkatapos ng hapunan, pumasok na sila sa kwarto nila. Hinihinti ko na lang talaga na magpatay sila ng ilaw sa kwarto at pumuslit na ako. Nilak ko yung pinto ng kwarto ko noon para hindi nila masilip na wala ako. Nasa labas na sina Ethan noon at naghihintay sa akin. Grabe din yung kabang naramdaman ko habang tumatakas. First time ko kasing gawin yon. Pero nung nasa loob na ako ng kotse, kakaibang excitement yung naramdaman ko. Pareho kaming nasa likod ng girlfriend ni Luke. Naging kaklose ko na rin ito dahil paminsan-minsan din kaming nagdo-double date.
Habang masaya kami nagkukwentuhan sa madilim at medyo makitid na daan papalabas sa baryo namin, ay biglang napahinto si Ethan. Muntikan pa akong mauntog nung sa likuran ng upuan niya. Si Luke naman ay maigpit ding napakapit sa seatbelt. Si Ethan naman nun, saglit na tulala. Nagtaka kami kung anong nangyari sa kanya. Abala kami sa pagkukwentuhan nun at wala sa aming tatlo ang nakatutok sa daan. Mahina na medyo kinakabahang nagsabi si Ethan na parang may nabangga siya. May bigla daw kasing tumawid na parang itim na pusa. Nahuli na daw nung magpreno siya. Pero ang sabi naman ni Luke, kung may nabangga kami, dapat ay naramdaman namin yung impact ng nabangga namin. Kasi yung impact ng biglang paghinto niya yung naramdaman namin nun at parang hindi naman yung pagbangga. Para makasigurado kung may nabangga nga kaming hayop o anuman ay sinabi ko sa kanila na babain na lang namin at tingnan. Hindi bumaba si Eunice. Kaming tatlo lang yung bumaba ng kotse. Tiningnan ni Ethan yung harapan ng sasakyan at kami naman ni Luke ang nakatingin sa gilid at likuran. Wala kaming nakitang kung ano at wala kaming nabangga. Napatingin ako sa paligid. Medyo kinilabutan pa nga. Doon ko lang napansin na walang bahay sa hinihintuan naming daan at puro mga kakahuyan ang magkabilang gilid ng daan. Mabilis akong sumakay ng kotse. Kasabi ko pa kay Eunice na ang creepy sa labas. Kaya nga raw hindi siya bumaba. Maya-maya ay sumakay na rin sina Ethan. Nakahinga siya ng maluwag nang masigurong wala naman kaming nabangga. Nang pinatakbo na niya ang sasakyan, ay napatingin daw si Luke kay Ethan. Nagulat kami nang bigla niya ipahinto ang kotse. Napansin naming parang kinakabahan na kinikilabutan siya. Naatitik siya kay Ethan. Parang may gustong sabihin. Pero nang tanungin namin siya ay wala siyang sinagot. Wala daw at pinatakbo na niya ulit yung sasakyan. Pamaya-maya pa siyang napapalingon kay Ethan na parang nakakaloko. Medyo kumalma naman si Luke nang sabihin siya ni Ethan na mag-relax. Mukhang kinakabahan daw ito sa pagmamaneho ni Ethan. Tumahimik na kami noon nang medyo malayo na sa hinintuan namin ang takbo ng sasakyan. Maayos naman ang pagpapatakbo ni Ethan. Akala ko ay okay na at ligtas na kaming makakarating sa pupuntahan. It was so sudden na may makita kaming isang tao sa gitna ng daan at bigla yung inilaga ni Ethan. Sumalpok kami sa isang malaking poste. And everything went dark. Nagising ako noon na nasa ospital na. Sinalubong ako ng masamang balita. Wala na yung boyfriend kong si Ethan. Hindi ko alam ang iisipin noon na parang gumuho yung mundo ko nang malaman yon. That time, parang gusto ko na ring sumama sa kanya. Sa lakas ng impact ay tumalsik daw si Ethan sa labas ng kotse. Wasak yung salamin. Ang nakakainis dahil hindi pala niya suot yung seatbelt niya nun. Habang kami noon ay minor injuries lang ang natamo. Pinagalitan ako ng todo ng mga magulang ko. Wala raw silang kamalay-malay na nasa labas ako at nagliliwaliw ng ganoong oras. Nangyari na raw ang kinararakutan nilang mangyari sa akin. Alam ko daw na malapit sa disgrasya ang mga graduating students kaya ayaw nila akong payagan. Pero pumuslit pa rin ako. Laking pagsisisi ko rin noong mga panahon na yon. Kung sana hindi na ako umalis at sinabihan din sina Ethan na sa ibang araw na lang mag-road trip, siguro ay naiwasan namin ang aksidente. Pero dahil para kaming hinahatak noon ni kamatayan at sa katigasan ng ulo, ayun ang napala namin. Hanggang nga ngayon, kinakalabit pa rin ako ng konsensya sa nangyari at hindi pa rin mawala sa isip ko yung pusang nakita ni Ethan. Nagkwento din si Luke at si Sing-Sisi. Kung sana, pinabalik na lang niya noon si Ethan nung oras na pinahinto niya ito. Nalingunan niya daw kasi ito na walang ulo. Pero nanaig pa rin daw kasi yung kagustuhang maagala. Kaya binaliwala lang niya yung nakita. Kaya pala patingin-tingin si Luke noon kay Ethan dahil hindi makapaniwala sa nakikita. May ilan na palang signs na may masamang mangyayari sa amin lalo na kay Ethan pero hindi namin pinansin ang mga bad omens.
Simula nun ay naniniwala na ako sa mga pamahiin at mga pangitain. Weird man pakinggan, naging interesado na rin akong makinig ng mga kwentong kababalaghan. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento. Sana ay kapulutan nyo ng aral at huwag matigas ang ulo. Magandang gabi sa inyo, Sir Bob, pati na sa lahat. You can call me Sabrina, isang OFW sa Dubai. Gusto ko lang i-share sa inyo ang aking nakakatakot na experience noong 2017. Mga June yun. Naka-vacation leave ako noong mga panahon na yon dahil birthday ng best friend ko. Nagplano kaming magpunta ng Baguio. Nung nasa biyahe na kami papuntang La Union ay biglang umulan. Kampante pa ako noon dahil hindi pa ganun kalakas yon. Nasa Marcos Highway na kami banda o yung tawag ngayon na Asperas Panispis Highway sa may Agoo. Nang may mapansin akong isang lumang bus sa aming bandang unahan. Hindi ko alam kung bakit ako nakaramdam ng kakaibang kaba. Kakaiba kasi yung kulay ng naturang bus. Halos kinakalawang ng likod na bahagi nito. Masyado pang mabagal ang usad nito na ikinainip ng best friend ko na siyang nagdadrive. Naragdagan ng kaba ko nang maramdaman ko ang pagbabalak na pag-overtake niya, pero parang nahulaan ata ng bus driver at kaagad na hinarangan nito yung space na pwedeng lusutan ng best friend ko. Inistuloy niyang hinampas yung manibela. Nagsabi ako sa kanya na ako muna ang magmamaneho dahil hindi niya pwedeng pairali ng init ng ulo niya sa daan. Tapos makikipagkompetensya pa sa bus driver. Tinawanan lang ako nito at sinabihan ako na hindi kami pwedeng tumigil dahil nasa highway kami. Kaya wala akong nagawa at naghintay na lang. Hindi na ito muling sumubok pang mag-overtake. Mabuti na lang at nawala na sa paningin namin yung lumang bus. Mabagal pa rin ang usad ng biyahe. Hindi pa rin maialis sa akin yung kabang nararamdaman. Uminom na lang ako ng tubig at nagbaka sakaling baka mabawasan. Kaso mukhang walang epekto. Kaya inaliw ko na lang yung sarili ko sa pagmamasid ng mga sasakyan nang may mahagip ang mga mata ko. Nagtaasan ang mga balahibo ko nang mapansin ang isang pamilyar na sasakyan. Yung lumang bus na naapwesto sa aming harapan kanina, nasa kabilang side ng daan. Hindi ko maintindihan yung sarili ko habang pinagmamasdan yung kabuuan nito. Ito lang yung bukod tanging sasakyan doon na sobrang luma. May napansin pa akong lumot sa may bandang salamin. Kinusot ko pa yung mga mata ko. Akala ko ay namamalikmata lang. Pero nanatiling naroon yung naturang bus. Pagkatapos ay bigla na lang itong nagpaliko-liko na para bang nawala ng preno yung driver. Nagulat pa ako nang marinig ang sunod-sunod na busina ng mga sasakyan. Muntikan na ako mawala ng ulirat nang sumulpot ang bus mismo sa harapan. Dire-diretso lang ito papunta sa kinaroroonan namin. Nahintakutan ako sa nakita at malakas na sumigaw na mababangga kami ng bus. Nanginginig ako sa takot nang mapagtanto ko na lumusot lang yung bus sa kotse namin. Paglagpas namin ng Agoo, iginidid ni BFF yung sasakyan at huminto. Tinatanong ako nito kung anong nangyayari sa akin, kung okay lang daw ba ako. Sinabi ko sa kanya yung nakita ko, pero kulot doon niya lang ako tiningnan. Nagtataka siya at hindi pa naaligtas sa akin ang ginawa nitong pagtawa. Baka antok lang ako at kung ano-ano yung nakikita ko. Iniisip ko pa noon na baka nga tama siya. Nang pinaandar na niya ang sasakyan ay muli kaming na-stranded sa daan. May naaksidente sa may bandang unahan. 3 sasakyan lang ang pagitan namin mula sa ginanapan ng aksidente. Isang puno ng mahogany ang bumagsak sa kalsada at nabasag ang bandang harapan ng salamin nito. Nayupi rin ang ibang parte ng sasakyan. Ang sabi ng mga nakiusyoso ay mukhang bumigay daw ang lupang kinatitirikan ng puno. Doon na pumasok sa isipan ko yung lumang bus kanina na parang nagbigay babala sa amin. Nanlamig ang kalamnan ko nang ma-realize yon. Na kung di dahil sa nangyari, kung hindi kami huminto saglit,
ay baka kaming dalawa na ng best friend ko ang nabagsakan ng puno. Wala naman sigurong masama kung minsan ay maniwala tayo sa mga pamahiin at pangitain. Bago kami bumiyahe noon ay ilang beses akong pinaalalahanan ng kapatid ko na masama ang bumiyahe kapag birthday dahil napitin daw sa aksidente. Sana pala ay hindi ko binaliwala yon. Though hindi ganun ka-creepy ang experience, pero yung takot na naramdaman ko that time ay nakakabaliw. Akala ko pa nga ay susunduin na ako ni kamatayan noong mga oras na yon. Buti at hindi ito nangyari. Parang nagpapasalamat pa ako sa nawawalang lumang bus na ako lang pala ang nakakita. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat sa inyo, sir, at more power sa inyong channel. Magandang gabi sa inyo, Sir Bob, pati na sa lahat. Ako si Astrid, taga Bataan. May karanasan ako na gusto kong ibahagi sa channel nyo na nangyari taong 2017. Nagkayayaan ang buong barkadang mag-road trip noon dahil kakatapos na ng exam namin sa college. Oras naman para mag-unwind. Kasama ko noon yung best friend kong si Marie, BF niyang si Lord, kapatid kong si Lance, at yung kaibigan naming si Ivan. Balak namin magpunta ng Olongapo o kaya Zambales kung saan kami abutan. Tapos magstay sa isang resort kapag napagod at abutin ng alanganing oras. Dapat ay dadaan kami sa Cabalan pero sinabi nilang mas maganda na sa SBMA na lang kaming dumaan. Marami pa kaming makikitang magandang tanawin kahit gabi na kaming umalis nun. Road trip na may kasamang night swimming kapag nakakita ng magandang resort. Kaya doon na kami dumaan sa Morong Gate. Medyo madilim na kaya sinabihan namin si Lord na dahan-dahan lang sa patakbo lalo at wala gaanong kabahayan doon. Puro kakahuyan talaga ang madadaanan mo sa magkabilang gilid. Doon talaga magandang mag-road trip kapag araw pero sa gabi medyo creepy. Halos walang katapusang kakahuyan kasi ang madadaanan bago maarating sa mga naggagandahang hotels at bar. Alam namin na mahaba talaga ang madadaanan naming kakahuyan nun. Pero may napansin kaming kakaiba at nakakapanibago. Sa ilang beses na namin nagbiyahe ng gabi doon, nung oras lang na yun na wala talaga kaming nakakasalubong na ibang sasakyan. Nasabi pa ni Lance na parang ang sarap daw mag-practice magmaneho dahil walang nakakasalubong o nakakasunod na kotse sa amin. Sa totoo lang, napansin ko rin yon sa haba ng binahe namin. Ni isa ay wala kaming nakasalubong simula nung padaan na kami sa mapunong daan. Hindi naman aabuti ng isang oras ang biyahe bago maarating sa Leganda Hotel. Doon namin balak na manuluyan kapag tinamad na kaming lumabas papuntang Zambales. Pero sa pagtataka namin, lagpas isang oras na ay nandun pa rin kami sa mapunong daan. May kabilisan din naman ang patakbo ni Lord noon. Pero napansin namin na parang hindi kami umaalis. Para kaming pabalik-balik. Yung daan at kakahuyan pa rin yon ang dinadaanan namin. Tinandaan na nga namin yung isang malaking puno. Pero maya-maya lang ay dinaanan ulit namin yon. Hindi namin mabilang kung ilang beses na. Lahat kami ay nataranta at kinakabahan na. Kaya inihinto muna ni Lord ang kotse. Saglit kami nagsibabaan dahil baka pare-pareho lang kami napapraning noong mga oras na yon. Wala din naman sa amin ang nakainom. Chinek pa nga namin yung phone namin pati na yung Waze at Google Maps pero walang data doon sa area. Sinabi ni Lord na maghintay na lang kami ng ilang sandali. Kakalmahin muna niya ang sarili. Nang may marinig kaming kaluskusan noon mula sa kakahuyan. Ayon at naghiyawan na kami ni Marie. Mabilis kaming pumasok sa loob ng sasakyan habang yung tatlo naman iniilawan ang sa may bandang kakahuyan kung saan may narinig kaming kumaluskos. Sabi ni Ivan noon ay baka unggoy lang kaya pinaandar na ni Lord ang kotse. Nang bigla na lang may bumagsak sa ibabaw ng sasakyan. Nagulat kami pero hinayaan lang namin dahil nga baka unggoy lang yon na biglang tumalon. Kaso ang kapansin-pansin ay kinakalmot na nito ang bubong ng kotse. Parang gigil na gigil at gustong sirain ang bubong. Kaya biglang huminto si Lord.
nawala yung kaluskos. Binaba nila ni Lance ang kung anumang hayop ang bumagsak sa bubong, pero wala na yon. Parang ang bilis nung nakalukso at nakalayo. Maya-maya ay parang naarinig na kami ng iyak ng isang bata. Hindi awa ang naramdaman namin kundi kilabot. Sa gitna ng daan, sa tabi ay puro kahoyan. Saan naman manggagaling yung iyak na yon? Imposible naman kasing unggoy pa rin yon. Hindi pa rin kami makaalis sa lugar na yon na hindi namin alam kung SBMA pa ba o baka nasa ibang dimensyon na kami at pinaglalaroan ng engkanto. Binasya namin magbaliktad ng damit nun. Sa pabalik-balik namin sa daang yon ay nun pa lang talaga namin naisipang gawin ang ganoong kasabihan ng matatanda na kapag daliligaw, magbaliktad ng suot na damit. Nang makapagbaliktad na ng damit ay muli na kaming bumiyahe. Sa palagay namin ay nagtuloy-tuloy na ang pagbabiyahe namin nun. Medyo gumaan na kasi yung pakiramdam ko. Pero habang nasa biyahe kami ay minakita kaming patalon-talon sa likod na naasunod sa amin. Hindi namin mawari kung ano. Tinignan namin mabuti yun ni Maria at Ivan kasi kami yung nasa likuran. Hindi yun mukhang unggoy dahil palipat-lipat yun ang direksyon. Tumatakbo din yun at hindi patalon-talon. Sabi ni Ivan ay para daw yung maliit na tao pero hindi pa rin niya malaman kung ano. Naisip ko pa nga na baka tiyanak dahil sa narinig nga naming iyak ng bata. Bigla ding nawala yung nilalang na humahabol sa amin nang magsimulang lumiwanag ang nadadaanan namin. May mga buildings na rin at hotel kaming nadadaanan. Nakarating na rin kami sa gitna ng SBMA nun. Sa wakas ay hindi kami tuluyang naligaw. May nakakasalubong na rin kaming sasakyan. Pero ang nakapagtataka, pagtingin namin sa orasan, 1 oras pa lang ang nakakalipas nang umalis kami ng Bataan. Samantalang alam namin na natagalan kami ng sobra nang pabalik-balik kami sa lugar na yon. Para bang nagbalik yung oras? Parang walang nangyaring kababalaghan. Gulong-gulo nga kami pero nagpapasalamat pa rin at walang nangyaring masama sa amin. Siguro ay medyo delikado lang yung lugar na yon o naengkanto kami. Nagkataon na kami ang napiling iligaw ng mga naninirahang elemento sa lugar na yon. Masasabi naming namaling road trip kami. Hindi naman na naulit yon, awa ng Diyos. Hanggang dito na lang Sir Bob ang kwento naming magtotropa. Sana ay manarate ninyo at ma-feature sa channel. Mag-iingat ang lahat sa kanilang biyahe. Good evening sa inyo, Sir Bob, at sa lahat ng mga listeners ng channel. Ako po si Hana, dating real estate agent. Sa 12 years ko na sa aking trabaho, ay first time kong maka-encounter ng nakakakilabot na client meetup. Nangyari ito nung nakaraang taon lang, 2024, habang bumabiyahe ako papuntang La Union. Medyo mabigat na yung pakiramdam ko nung araw na need kong i-meet yung isang kliyente. Ayoko namang i-risked dahil baka bigla na lang itong mag-back out at mapunta pa sa iba. Sayang din yung kikitain ko since ito yung buena mano ko sa unang buwan ng taon. Ayoko rin na malihian. May pagkamapamahiin kasi ako. Ayoko ng word na malas dahil lahat ng bagay ay isang opportunity na kailangan i-grab in a good way. Sa 12 years kong pag-aalok at benta ng mga bahay, ay napagawa ko na yung bahay namin, nakatulong sa pamilya at naapundar ng sasakyan. Ito yung ginagamit ko nung panahon na yon. Kasama ko ang 2 recruit ko para makapag-observe sila kung paano makikipag-negotiate at deal sa mga kliyente. 2 ang clients na imi-meet namin that time. Yung isa taga Pampanga na siyang bibili ng property at yung isa naman ay taga La Union na siyang may-ari ng property na inaalok ko. Nasa La Union kasi yung property na yon. Sinundo ko muna yung isang client ko na nasa Pampanga. Kasama ni client yung kapatid nito. While driving, panay-explain din ako about sa property na plan nilang bilhin and ina-assure ko sa mga ito na good timing dahil naroon ang may-ari ng mismong property. Advantage para sa akin kapag naroon yung mismong owner
Malaki ang chance na bibilhin ng aking client at parang sure ball na rin. Nagdiningning na nga sa paningin ko ang maraming pera. Actually, yung property na gusto nilang bilhin ay isang lumang rest house na nakapwesto malapit sa isang lumang sementeryo na ang likurang bahagi ay dagat na. Maganda naman yung naturang property maliban na lang sa sementeryong malapit dito. Siguro kung ako ang buyer ay hindi ko ito bibilhin kahit mura lang ang benta nito, kahit kasama pa ang malawak na lupa na kinatitirikan nito. Sa picture pa lang kasi ay sobrang creepy nito tingnan at honestly, siguro ito rin ang dahilan kaya mabigat yung pakiramdam ko nun. Pero hindi ako ang buyer, agent lang ako. Ang hinahanap kasi ng buyer ko ay isang property na malayo sa mga kabahayan. Yung may enjoy nila yung katahimikan ng gabi. Since I'm the agent, gagawin ko ang lahat ng natutunan ko sa field of work para maibenta ko ang property. Nag-stop over muna kami sa isang gas station para umihi at bumili na rin ng pagkain. Bumili na rin ako ng gamot in case na lumala yung nararamdaman ko. May nakaredy na. Nasa may bukana na kami ng La Union. Nag-inform na rin ako sa may-ari na malapit na kami. She replied na kakarating lang din niya ng property. Doon na lang daw niya kami hihintayin sa may gate. While papunta na kami, ay minasundan kaming karo ng patay. Medyo may kabagalan ang usad nito. Mas lalong bumigat yung pakiramdam ko. Hindi ko maintindihan. Lumiko na yung karo ng patay at yung mga taong nakasunod dito. Matyaga lang ako naghihintay. Mabuti na lang talaga at hindi naman nagreklamo yung client na nakaupo sa tabi ko. Nagbiro pa nga ito na may libreng pamerienda pala mamaya dahil may patay. Bahagya lang akong natawa sa sinabi nito. Nang tuluyang maapasok sa sementeryo ang mga nagpuprosesyon sa patay, saka naman ako nakaramdam ng kaba. Bumungad kasi sa paningin ko ang malaki at lumang bahay na siyang pupuntahan namin. Naadagdag sa kabang nararamdaman ko nang makita ko ang babaeng nakatayo sa gilid ng gate. Pansin kong sobrang putla ng itsura nito at matamlay. Mas mukha pa nga yata tong may sakit kesa sa akin. Sa isip ko nun, siguro ay hindi pa kumakain yung may-ari kakahintay sa amin. Kaya bumusina ako para makuha ko yung atensyon niya. Umaliwalas naman agad ang mukha niya at biglang bumukas ang gate. Dire-diretso ko lang pinasok yung sasakyan ko sa loob. Nakita ko ang pag-aya sa amin ng babaeng may-ari na papasok sa loob ng bahay. 2-story yung bahay na yon. Habang naglibot kami sa looban at pati sa lupang sakop ng naturang property, ay never kong narinig na nagsalita yung may-ari. Binaliwala ko na lang kasi mukha namang satisfied yung client ko sa nakita niya. Gusto ng mga ito na tuluyan ng bilhin ang naturang property nang biglang magtanong ang mga ito kung bakit hindi dumating ang may-ari ng bahay. Nagtaka ako sa tanong nila sa akin. Nagsabi pa ako na kanina pa namin kasama yung may-ari ng property. Itinuro ko pa yung babaeng nakatayo sa mismong hagdanan ng bahay kanina pero parang bula na lang itong naglahok. Kinalabit ako ng isa sa mga recruit ko na wala naman daw tao nang dumating kami. Namangha pa nga raw sila na automatic pala yung gate na naturang property na yon, pati na yung pagbukas ng main door ng bahay. Doon na ako nanlamig. Bigla nanlambot yung mga tuhod at nagsipagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan. Malaking palaisipan po sa akin, sir, kung sino o ano ang babaeng sumalubong sa amin kanina. Pagkatapos, bigla na lang bumigay ang sahig sa may hagdanan. Nagulat pa nga kami kung anong nangyari. Dahan-dahan akong lumapit at sumalubong sa akin ang isang masangsang na amoy na parang nabubulok na laman. Kaagad kong sinabi sa mga kasama ko ang natuklasan at humingi kami ng tulong. To make the story short, sir, hindi ko po na-close ang deal sa property. Pero nakuha ang katawan ng may-ari ng property sa mismong hagdan kung saan siya nakatayo habang nag-uusap kami ng client. Ayon sa mga kamag-anak na may-ari, nawala na lang daw kasi ito na parang bula. Matagal na raw nila itong hinahanap pero hindi matagpuan.
May mga naapagsabi na palagi daw nila itong nakikita sa gilid ng gate. At every time na susundan nila ito papunta sa loob ng bahay ay bigla na lang itong nawawala. Ewan ko po kung anong matatawag sa naging karanasan ko. Kung nagkaroon ba ako ng third eye noon o minulto ako. Pero hindi ko makalimutan yung nangyari. Tuluyan ako umalis sa pagiging real estate agent dahil natrauma ako sa nangyari sa akin. Araw-araw kasi akong hindi pinapatulog, lalo na kapag may pupuntahan akong property. Lagi kong iniisip na baka may magmumulto o magpaparamdam. Hanggang nga ngayon ay hindi ko pa rin maiwasan na makaramdam ng takot sa tuwing naaalala ko yon.